May nagtanong sa akin, Boss Ray, good day po. 2 beses na pong nagpupunta ako barangay dito sa amin. May tawag daw po ng tawag doon, Manila Trial Court. Nagkakasakit po ako since last year at naoperahan pa. At dahil sa TAPAL system, nagkaproblema po ako sa finances. Panay punta po dito ng tanod at nag-iiwan ng papel na may pangalan ko at cellphone number ng kailangan ko tawagan. Please give me advice po. Paki-hide po ang identity ko. Salamat po. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Tumira na naman. Eto naman daw po, Manila Trial Court daw po ang tumawag sa barangay. Alamin natin ngayon, dito sa video na ito, kung may katotohanan po ba na tumatawag, yung mga korte, sa barangay, para ipatawag yung kliyente at nag-iiwan ng mensahe. Okay? So, sagutin ho natin itong katanungan na to. So, sabi niya nga sabi nyo is mga ilang beses na kayo nakaparot pa rito sa barangay dahil meron daw tawag ng tawag Manila Trial Court, ang pakilala. At sabi nyo nagkakasakit na since last year, naoperahan pa. And dahil sa TAPAL system, doon kayo nagka-problema sa finances nyo. Okay? Tapos ilang beses na rin pumunta, pabalik-balik yung tanod, nag-iwan ng papel, So ito lang ho yan, doon ho sa nangyari sa inyo na nagkasakit nga kayo, naoperahan pa, makakatulong mo sa atin dyan, siyempre, yung doktor, pero para matulungan kayo ng doktor, kailangan pakalmahin nyo yung sarili po ninyo. Kasi, baka mamaya, kaiisip nyo, yung problema nyo dyan sa mga bugo katabusadong online lending apps ninyo, lalong hindi kayo gumaling. Di po ba? Tapos, nadali na kayo ng TAPAL system. Di po ba? Yan ang mahirap dyan sa TAPAL system na yan. Talagang hindi nakakatulong yan. Mababaon talaga kahit mababaon dyan. Yan ang napakahirap. Yan ang ang unang epekto niyan Kasi pag tinakot kayo nitong mga bugok na to, di po ba, gagawa kayo ngayon ng hakbang na hindi nyo naman talaga dapat gawin, which is yung TAPAL system. Yan, napasok na ho kayo dyan. Ngayon, dun ho sa usapin na may tumawag daw po na taga Manila Trial Court, dun sa barangay po ninyo, nagpapakilala, tapos nag-iiwan ng papel na may pangalan ninyo at dun sa number na tatawagan. Well, unang-una alamin ninyo is, ito, yun po bang nahiraman po ninyong OLA, anong address? Okay? Ba't ko kailangan paalam sa inyo? Kasi ganito lang po yan, Pagka magsasampa kasi ng kaso, ng kasong small claims po, kailangan po yan isampa sa 2 lugar po, either doon sa 2 lugar. It's either po sa address nung kumpanyang hiniraman po ninyo, kung saan siya nakarehistro, or sa address po ninyo. 2 lugar lang po pwede nilang pagsampahan. Kung kayo ay taga Maynila, at sinabing taga Manila Trial Court po, yung tumatawag, maaari, pero may sabit pa rin. Bakit? Kasi po, bakit sa barangay tatawag? Di po ba? Kasi po yan, dapat sa inyo tumawag diretso. Di po ba? Kasi, meron pong minsan, tumatawag po ang mga korte, para ipagdi alam na meron nga hong nagsampa ng kaso. Pero ang kasunod po kasi nun, isabina or imbitasyon. Ito po sa small claims court, kasi po ito po para maipaalam sa inyo regarding dun sa pre-trial. Yung pre-trial po nito, ito po yung yung pag-uusap, yun po yung pag-uusap ng dalawa. Okay, lang ito, isang buong araw lang. Kung talagang magsasampa ng kasong small claims, itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Okay? So, yun po, alamin nyo po muna saan po ba naka-address yung hiniraman po ninyo. Kasi, kung kayo po hindi nakatira sa Maynila, hindi sa Manila kayo nakatira, malabo yun. Okay? Kung sila taga Maynila, may possibility, pero hindi dapat yung barangay ang tinatawagan. Di po ba? Dapat na tinatawagan, diretso kayo. Di po ba? Tsaka, hindi man ho kayo tawagan ng korte
padadala naman ho kayo ng imbitasyon nun eh. Di po ba? So, yun lang naman po ang kailangan nyo gawin. Sagutin kung ano po yung nasa imbitasyon. Okay, pasensya na po, may putukan po dun sa, sa kabilang kalye. Okay? So, yun lang naman po ang kailangan nyo sagutin. Kumbaga, may imbitasyon kayo. Sa small claims po kasi kailangan yan, meron kayo sagutin dun eh. May form yun. I-fill outan nyo rin para ho, tas atinan nyo. Kung talaga magsasampa sila ng kasong small claims, pero malabo pa ho sa Alcatraz eh. Bakit to? Tingnan nyo ha. Bago ho kasi sila makapagsampa ng kasong sa small claims court, no? Ng small claims. Kasi, dapat ho yan, no? Nagawa muna o na-exhaust ho muna lahat yung pamamaraan ng paniningil. Hindi naman kayo sinisigil ka, natakot kayo eh. Ho ba? Ano ho ba yung mga pamamaraan ng paniningil? Pagtawag po sa inyo, no, papaalam po na ito po utang nyo. Kumbaga, tapos magkakaroon kayo ng ng agreement o magkakaroon kayo ng payment arrangement. Di po ba? Restructuring. No, yun po yung mga Tapos pag hindi kayo makontak, pupuntahan kayo sa bahay. No, yun po yung mga pamamaraan ng paniningil. Padadalang kayo ng demand letter. Kasi po, importante yung demand letter. Diba? Kailangan naka-receive kayo ng demand letter para kayo maihabla. Kasi hindi ho tatanggapin sa korte yun kung wala ho silang demand letter. Di ang dami na kagad nilang nilagtawan. Pwede ba yun? Opo, totoo po na hindi na sila tinatangkilik sa barangay. Kasi nga po, sila ay juridical entity. Okay? Pagka sinabi po kasi juridical entity, sila po organisasyon o kumpanya na may kakayanan pong magdemanda. Pero, kailangan, sundin pa rin ho nila yung proseso. Hindi po pwede na merong hindi nakabayad, didemanda kagad. Hindi po. May due process po yan. Okay? Una, ito po pala, disclaimer, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil, may experience po tayo sa pag-file po ng small claims, dun sa mga napagtrabahuhan po natin, at mayroon tayong mga kaibigang abogado, at mga kumparing abogado, na tumutulong po sa atin na napagtatanungan ko at nagre-research din po tayo. Okay? Pero ang pinakamainam pong gawin po ninyo is dumulog kayo sa abogado kasi sila po makakasagot niyan. Okay? Yung akin pong ibibigay sa inyo rito is yung aking na-experience lamang. Okay po? So, doon po sa sinasabi nila na Manila Trial Court, tatawag sa barangay, tarantaduhan ho yan. Totoo po. Kasi bakit sa barangay tatawag? Para saan? Kasi para ipahiya kayo. Di po ba? Yan lang naman ang alam gawin yung mga bugok na yan. Ipapahiya kayo. Di po ba? Kasi, ito sasabihin ko sa inyo, hindi ho marunong maningil yung mga bugok na yan. Kasi kung marunong maningil yung mga yan, abay, wala ho tayong usaping ganito. Kasi hindi ho ganyan ang paniningil. Ang paniningil po, dapat yan, meron kayong punawaan. Hindi yung makikipagtalo sa inyo, sisigawan kayo, papahiya kayo, lalapastanganin ng pagkatao nyo, ipapahiya kayo sa social media. Hindi ho ganun. Diba? Tapos ipapahiya kayo sa mga ninakaw nila sa contact list. Diba? Hindi ho ganun ang paniningil. Tsaka napakarami yung nilabag yung mga bugok na yan na batas eh. Paano ho pupunta ng korte yan? Di sila ho tinamaan? Di po ba? So, ang gawin nyo po is, ikagaya ho nito, di ba? May mga mensahe ho yan. Ipunin nyo. Tapos, mag-file ho kayo through online. Diyan ho sa aking description box, sa aking YouTube channel, meron po tayong iMessage. I-click nyo po yan, dadalhin ho kayo dun sa sa site na yon, tapos mag-register ho kayo kung wala pa kayong account doon. Tapos i-complain nyo doon. Now, pagka na-i-complain nyo na, okay, not only sa sa SEC, pwede ho sa NPC, sa DOJ, sa PAOK, sa PNP, tsaka sa NBI. Pwede ho kayo mag-complain dyan. Now, pagkatapos nyo mag-complain at yan ay na-raid, okay, puntahan nyo po personally. Okay? Lalo kung may preliminary investigation na mangyayari. Kasi kailangan po yung presensya nyo doon. Dahil nag-complain kayo through online. Okay? Ngayon, para yan madiin, kailangan dumating kayo. Hindi po pwedeng puro online lang. Hindi dapat puntahan nyo. Kasi, kagaya nung iba, nakita nyo, nare-raid, tapos napapawalang sala. Kasi hindi nila itinutuloy eh.
Di po ba? So, ano wala ho nangyayari? Kumbaga, nababaliwala po ngayon yung yung pag unang-una pagkuha ng warrant. Di po ba? Tapos yung kasi hindi naman ho basta-basta 'yan. Napakahaba po ng prosesong ginagawa diyan ng ating mga taga-gobyerno. Di ba? Minaman-manan ho yan. Oh. Hindi ho basta-basta. So, nawawala ho yung effort. Di ba? Nababaliwala. Kaya kayo po, pag nag-complain kayo online, make sure na pag kaya na rin, pupuntahan po ninyo. Tapusin nyo yung laban, hindi yung po simula lang. Okay? Tapos, so, pag nagawa nyo na yon, pag ipunan nyo siya, tsaka nyo siya bayaran. Naintindihan ko po, sabi nyo nga po, nagkasakit na kayo, naoperahan na kayo, kaya lang po, obligasyon natin bayaran, nahiram ho natin yan. Di po ba? It's just, ang nangyari lang ako kasi sa inyo is, it's just so happen na dito kayo sa mga bugo katabusadong online lending apps napapunta. Di po ba? Na walang alam sa pagpapautang at sa paniningil. Yun lamang po. Kaya kailangan po yan, no? Maging maging mapagmasid. No? Dapat mautak tayo. Bago tayo, manghiram, no? Imbestigahan mo muna natin, legitimate ba yan? Di ba? May mga kaso ba ng harassment yan? Di po ba? Naintindihan ko, nangangailangan ho tayong lahat. Pero, hindi naman lahat ho nagdumaan sa feeds natin, di po ba? Sa wall natin, hihiraman natin. Kasi tayo rin lang ho mapapahamak eh. Di po ba? Huwag na ho nating antayin na dumating pa yung panahon na tayo makultay isip natin, magkaroon tayo ng anxiety at depression, di ba? Kaya nga ho natin ginagawa yung mga ganitong klase ng video para makatulong po sa inyo kahit papano na maibsan mo yung inyong mga isipin regarding sa mga pananakot, sa pang-aabuso nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Sana lang po is wag natin masyadong gipit tayo, kailangan natin hiraman kahit sino na lang dyan. Wag ho, protektahan ho natin yung sarili natin tsaka yung information natin kasi napakahalaga ho yan identity natin yan. Nakita nyo, napakarami nagko-comment po sa akin. Wala silang hiniraman, hindi ho sila nag-apply. Hindi nga dinownload yung apps pero nagkaroon sila ng utang. Di ho ba? Grabe na ho ngayon. So, kaya pakakaingatan ho natin yung ating mga detalye. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang!